Mga recruitment agency sa Pilipinas pwede nang matanggalan ng lisensya kapag nalabag nila ang alinman sa 20 mortal sins or mabigat na kasalanan na inilabas ng DMW. Isa na dito ang letter O, na kapag may isang OFW ang nag-report sa kanila at hindi nila binigyan ng assistance or hindi nila inasikaso or tinulungan at nauwi ito sa pagkamatay, sexual abuse o kaya naman ay mental problem, ipapasara ang agency nila at tatanggalan sila ng lisensya habang buhay. Pangunahing pagbabago ang one-strike policy at panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya ng mga recruitment agencies na lalabag sa 20 serious offenses. Kabilang na ang deployment of minors, pamimeke ng mga dokumento, pag-aalok ng mga peking trabaho, hindi pagresponde sa mga manggagawang humihingi ng tulong, human trafficking at ang pinakabago, panunuhol sa mga tauhan ng gobyerno. Sikat ka man na agency o nag-uumpisa ka pa lang na agency, basta isa sa 20 na ito ginawa nyo, tigok yung lisensya nyo. Magandang hakbang ito ng DMW para mas maprotektahan ang mga OFW. For example, dineploy ka ng recruitment agency sa ibang bansa at pagkalipas ng ilang buwan ay hindi ka na makontak ng pamilya mo. Pero pumunta ang pamilya mo sa recruitment agency kung saan ka nag-apply at nag-report sila, ngunit hindi kayo inasikaso dahil hindi nga alam ng pamilya mo kung ano na ang nangyari sa iyo dahil hindi ka na nila makontak. Pwede sila dumiretso sa DMW office o tinatawag na POA dati, o kaya naman sa pamamagitan ng kanilang Facebook page na ilalagay ko yung link at mga contact details nila sa description ng video na ito. Inilabas na ng Department of Migrant Workers ang tinawag nitong 20 mortal sins na bawal gawin ng mga recruitment agencies. Isa lang sa mga ito ang malabag, pwede nang tanggalan ng lisensya o ipasara ang ahensya. Nakatutok si JP Soriano. Naglabas ang Department of Migrant Workers ngayon ng 20 mortal sins na hindi raw pwedeng gawin ng lisensyadong recruitment agencies. Nakapaloob ito sa nabuong rules and regulations na dapat sundin ng mga land-based recruitment agencies. Basta isa sa 20 na ito ginawa nyo, tigok yung lisensya nyo. Base rin sa binagong rules at regulations ng DMW mula sa 2016 POEA Rules and Guidelines, paiirali na rin ngayon ang tinatawag na one-strike policy. Isang beses lang daw na gawin ng isang recruitment agency ang anuman sa 20 mortal sin, ipasasara na ang recruitment agency at hindi na raw pwedeng iapela. Pag ginawa ng agency, cancellation ng license. So sila pwedeng magbantayan. Kabilang sa kasalanan ay ang pagpapadala ng menor de edad na kasambahay. Kasama rin sa mortal sin list ang iligal na pagpapadeploy at panlilinlang sa isang Pilipino para magtrabaho sa abroad. At ang bago sa DMW rules, ikatatanggal ng inyong lisensya kung mapatunayang nanunuhol ng opisyal ng gobyerno ang recruitment agency para paboran sa mga deployment, permits at iba pang bagay. Yung mga dati nilalabas pa yung mga labor attaché pag nandito, alam naman namin na part na yan ng panliligaw, corruption na yan Wag na kayo yung maging ahas sa harden ni Eva at ni Adan. Pwede rin niyang mauwi sa pagbawi ng lisensya ng recruitment agency kung namemeke ng impormasyong ibinibigay sa DMW kaugnay sa isang OFW. Ipinagbabawal na rin na iisa lang ang may-ari ng kumpanya o employer sa abroad at recruitment agency dito sa Pilipinas. Pinirmahan na ni Migrant Worker Secretary Susan Ople ang Department Circular nang tanungin ang Philippine Association of Service Exporters Incorporate o PASE kung ano ang masasabi nila sa 20 mortal sins at one-strike policy. It will push everybody to do ethical recruitment. So magiging patas yung playing field. Ilan pa sa mga idinagdag na probisyon sa DMW Rules and Regulations para sa land-based recruitment ng mga Pinoy workers. Ang pagpapahintulot sa DMW na inspeksyonin kung maayos ang mga accommodation o tinutuluyan ng mga paalis na OFWs. Paiirali na rin daw ang gender-neutral approach na isusulat sa mga kontrata sa proseso ng recruitment sa Pilipinas.
Kaya dapat guys, sa mga OFW or sa mga Filipino na nagbabalak pumunta sa ibang bansa, ay dapat dumaan tayo sa tamang proseso. Huwag kayo dun sa nag-aalok na magtatrabaho daw kayo sa ibang bansa, ngunit lalabas kayo sa Pilipinas na naka-tourist or visit visa. Dapat dumaan tayo sa POA, OWA at lalong-lalo na sa PIDUS. Huwag na huwag nyo rin kakalimutan na laging mag-renew ng inyong OWA membership lalo kung matagal na kayong hindi umuwi sa Pilipinas. At kung wala naman kayong oras para pumunta sa embassy or sa polo office, ay pwede na kayo magpa-renew ng inyong OWA membership sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. May video ako kung paano iyon gagawin na ilalagay ko sa description ng video na ito. Pati yung kopya ng 20 mortal sins or mabigat na kasalanan na inilabas ng OFW na hindi dapat malabag ng mga recruitment agency. Ilalagay ko sa description ng video na ito yung link para mabasa nyo at para may kopya kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.